Magandang umaga po sa ating lahat. No po, makikita po natin sa mga reminders yung paglawak po ng gawain ng Panginoon. Hindi po dahil magaling tayo, no, kundi makikita po natin yung makapangyarihang pagkilos ng ating Diyos. No, sinyalis po ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po, alam nyo, kahit po ako busy, nagkakaroon po ako ng pagkakataon, yung mga previous weeks, na manood pa rin ng television, nanonood po ako noong The Good Doctor. Tapos walang episode na hindi nakita yung monitor, yung nagbibip-bip, no, tinitingnan yung mga vitals ng mga tao. At yun po ay taas-baba na graph, no, naglalarawan po yun ng buhay ng isang pasyente. Pag tinitingnan ko po yun, sabi ko, ito pwede din itong maglarawan ng spiritual condition po natin. Minsan tumataas, gumigitna, bumababa, Noon nga pong tinititigan ko itong mabuti, sabi ko, nasa gitna kaya ako o nasa pababa? And admittedly, no, sadya pong nakakaranas ng mga malalaking hamon, no, napapansin ko din po etong mga to. Minsan mabilis uminit ang ulo, o kaya meron lang akong pangalan na makita sa inbox, kumukunot agad yung noo ko. No, kaya naman hindi po natatapos yung isang linggo na merong mga guilt feeling sa mga taong maaaring na-offend ko. So, etong pong mga to ay manifestations. No, sa pagninilay-nilay ko po ng Lucas 22, no, marami pong impression yung ating Panginoon. At yun po yung nais kong ibahagi sa atin ngayong umaga. No, sa Lucas 22 verse 32, nakalagay po doon, "But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers." So ngayong umaga, pinamagatan ko po yung aking ibabahagi sa inyo, hindi tuldok ang kabiguan. No, maaaring marami po sa atin dumaranas ng mga kahirapan o minsan kabiguan at nagiiwan po ito nung maraming damdamin sa atin. Madalas negatibo po yung damdamin. At eto, makikita natin, napapadalas yata yung buntong hininga ko. Bahagi po talaga ng buhay natin yung pagsubok. Maaaring sa mga pagsubok na to, ang daladala din sa atin ay kabiguan. Hindi po tayo exempted. No, dito sa mga kaibigan, sa mga kabiguan na to, kasi tao pa din po tayo. And even strong believers can falter. Kahit po yung matataas na mga pastor na tinitingala natin, mga evangelist, no, natitisod rin po, bumabagal din po yung lakad. May mga pagkakataon, nangihina din po, kahit nga po yung mga paborito nating Bible character, katulad ni Pedro. Diba si Pedro, iisipin natin, ang husay nito, ang tapang. Wala pa po ako sa number 1. Pinapauwi niyo na ako. Nasa intro pa lang po ako, hindi lang ako naglagay ng slide for intro. Si Pedro, ang tapang. No, sabi nga po niya sa Panginoon, kung ako'y pahihintulutang lumakad yan sa tubig, kakayanin ko din yan. O di lumakad nga po si Pedro sa tubig, ganun po siya katapang. Kaya lang, sa gitna ng katapangan, nakita yung mga malalaking alon o lubog agad si Pedro. No, ang kinukwento ko po sa inyo, paulit-ulit po yung maaaring karanasan natin ng pagkabigo at pagsablay. Hindi nga po doon natapos yung karanasan ni Pedro. Iniangat po siya ng Panginoong Jesus, pero ganun pa rin, may dumadating pa rin po sa buhay niya, sumasala siya. Sabi nga po niya sa Panginoong Jesus, nung malapit na po itong ipako sa krus, no, kahit po ako'y mamatay ng kasama niyo, Panginoon, hindi ko po kayo itatatwa. Hindi ko po kayo iiwan. Katitilaok ng manok, nakatatlong dinay agad. No, wala pong matinding evangelist, pastor, teacher, yung exempted sa mga ganitong kalagayan. Hindi po tayo perpektong mga mananampalataya. Pero ang meron po tayo, perpektong Diyos. No, meron tayong perpektong Diyos na sa kabila ng ating kabiguan, no, sa kabila ng ating pagiging
masawayin, nagbibigay po lagi ng pagkakataon, bagong pagkakataon para makabawi po tayo. So ngayong umaga nga po, ang pamagat, hindi tuldok ang kabiguan. Alam nyo, yung isa sa mga buhay na tumatatak sa atin pag ang kwentuhan si Pedro, bukod doon sa paglakad niya sa dagat, yung malapit ng ipako ang Panginoong Jesus sa krus. Tapos sabi nga niya, over my dead body. Hindi ko kayo itatatwa. Pero hindi nga iisang beses itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Ilang beses po niyang itinatwa? 3. No, 3 beses. No, so iisipin natin, bugso ng damdamin marahil ni Pedro, hindi ko po kayo bibiguin. Pero hindi pa nakakatalikod, bumigo po agad. Ano po? Ngayon titingnan po natin, ano ba yung mga maaari nating makita dito sa karanasan ni Pedro, sa karanasan ng maraming biblical characters na tinutunghayan po natin na minsan nagiging inspirasyon po natin. Ano po? Pagka tiningnan po natin sa karanasan ni Pedro, ano po ba yung unang makikita nating katotohanan? No, babasahin ko po yung ating verse na pagninilayan ngayong umaga. Nakalagay po uli, no, Luke 22:32. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. No, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat na makakadulog kami sa mga salita nyo. Ang dalangin namin. No, matuto po kami, Panginoon. Makita namin yung malalim na layunin nyo sa buhay namin. No, bagamat sinasabi namin na bahagi ng buhay namin yung pagsubok, turuan nyo kaming tumingin sa mga pagsubok na to, ano yung pwede naming maging baon-baon. Ang dalangin po namin, Banal na Espiritu, manatili po kayong nangunguna sa amin. Hindi lang sa loob ng bulwagan na to, kundi maging sa pag-alis namin dito at doon sa pang-araw-araw na buhay namin. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Santong Espiritu, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin yung ating Panginoon. Ano po? So ngayon, no, babalikan po ulit natin si Pedro. No, at yung pong kanyang mga maaaring maiambag pagdating po sa ating buhay Kristiyano. Particularly sa pananampalataya po natin, uulitin ko po, ang tema po natin, hindi tuldok ang kabiguan. No, kung tayo'y bigo ngayon, kung tayo may daladalang negatibong damdamin ngayon, hindi po ito finale. No, tingnan po natin, ano ba yung makikita nating katotohanan? So, ito po yung unang makikita natin, ano po? Faith may stumble, o punta na po tayo sa number 1. Faith may stumble, but it is not finished. Sa Tagalog, hindi the end ang sablay. No, hindi po the end ang sablay. Kung makikita nga po natin, hindi lang naman po si Pedro yung isa sa mga biblical character na pasalasala. Pag tiningnan po natin si Haring David, diba, a man after God's own heart. Pero ano po ba yung naging kalagayan sa isang bahagi ng buhay niya? Nangalun niya. No, naging mamamatay tao kasi yung asawa ni Bathsheba, dinala doon sa pinakamainit na bahagi ng giyera, ay di patay talaga si Uriah. Na po, ano po yung makikita natin sa buhay ni Moises? No, etong mamang walang sawang nagbigay ng direksyon sa mga Israelitang matitigas ang ulo. Sa isang bahagi ng buhay niya, nasusot din. Sabi na nga, kausapin lang ang bato sa susot, pinukpok para magkatubig. No, anong naging bunga noon? Ay siya, hindi ka makakalapit sa lupang pangako, hindi ka papasok, patanaw-tanaw ka lang. No, minsan malalagay sa isip natin, pwede palang mangyari itong mga bagay na to, pwede po. Makikita natin na karanasan ng mga Bible characters na sinusundan natin yung buhay nila. Si Elijah, diba? Kung kilala niyo po si Elijah, ang tindi nga ng propeta na to. Sabayan sa mga huwad na propeta, kahit yung mga tuyong-tuyong handog, no, na binasa, pinutik, nilawa ng tubig, napadilaan ng apoy.
No, patunay na yung pananampalataya niya, tinutugon ng ating Diyos dahil buhay ang Diyos. No, at eto na naman si Pedro. No, na paulit-ulit sa tingin natin, na yung kanyang mga karanasan, no, maaaring nagbibigay sa atin ng tanong, pero ngayon, no, patutunayan natin na nagbibigay pa rin ng inspirasyon. No, uulitin ko po yung number 1, faith may stumble but it is not finished. Hindi the end ang sablay. No po, alam nyo, kahit po siguro matatagal ng mga mananampalataya, no, katulad po, hindi na ako lalayo, katulad ko na lang po. O siguro pwede kong ikwento si Kuya Boy, no, yung mga pastoral staff, no, yung mga PEC. Kahit po medyo sa tingin natin, etong mga to, pumuti na yung buhok sa paglilingkod. Pero lang sila ba si Andrew, wala pa yatang puting buhok, pero yung isa ito yung katotohanan na mahalagang makita natin. No, spiritual strength doesn't make someone immune to weakness. No, spiritual strength doesn't make someone immune to weakness. Bakit? Tao pa din tayo. Na andito pa rin po tayo sa sanlibutan. No, na punong-puno po ng mga pasakit, punong-puno ng mga kapighatian. No, punong-puno ng mga tukso, po. Sa totoo nga po, no, kahit po meron po akong pastor na tinitingala, mula pa po nung panahon ng Word for the World, matagal na po yun. Kailan ba ako nagpunta sa Word for the World? 1990. No, medyo matagal na po yun. So, andun na yung mga pastor na yun. Kamakailan, nagbabakbakan. Hindi na nagpapansinan, pero kamakailan, nagbati na rin. So kahit eto sabi ko, husay talaga na itong mga pastor na to, nasablay pa rin. Manaka-naka, nakikita ko si Ellen sa gilid ng mata ko, nangitay kasi kilala po yun ni Ellen. Pero balikan natin si Pedro, Sa kabila po ng pagkabigo ni Pedro sa ating Panginoong Jesus, diba? Hindi ko po kayo tatatwa. Pagkatala ko ng manok, 3 beses nang naitatwa. Pero etong kalagayan na to ni Pedro, pag titingnan natin, no, Jesus did not qualify Peter for this experience. No, hindi po sinabi ni Jesus, tsugi ka na. No, hindi ka mahusay na tagapaglingkod. No, si Jesus po, bagamat siya po ay alam niya, itatatwa siya ni Pedro. Ay, Diyos po siya eh. Pero alam niyo po, sabi po ng ating Panginoong Jesus, bago pa man mangyari ito, I have prayed that your faith may not fail. No, sabi po ng Panginoon, pinagdasal ko, Pedro, para yung pananampalataya mo, hindi mawala. Alam po ng Panginoon yung ating kahinaan. Kahit magaling po tayo, Panginoon, matapang ako. Aputol apaa, hindi atakbo. Hindi po, kitang-kita po ng Diyos kung saan yung area na mahina tayo. Hindi po natin yung makakaila. No, alam po ng Panginoon yung ating kahinaan. Kaya, dahil alam niya yung mga parte ng buhay natin na mahina tayo, hindi po nagugulat ang Diyos pagka po tayo'y bumibigo. No, hindi po nagugulat ang Diyos pag tayo'y natatalisod. Alam po niya yun eh. Pero, alam niyo, ito yung mahalagang makita natin sa panalangin ng ating Panginoong Jesus. No, pagka binasa niyo po yung Bible doon sa text na pinapag-usapan natin, hindi po naging panalangin ng ating Panginoong Jesus na si Pedro wag madapa. Hindi po yun yung panalangin ng Panginoong Jesus. Pero ang panalangin po ng ating Panginoong Jesus, I have prayed that your faith may not fail. Madadapa talaga, pero ang sa puso ng Panginoong Jesus, ang pananampalataya ni Pedro ay hindi mawala. No, he prayed that Peter's faith would not fail. Ang ibig sabihin nito, pag titingnan natin ng malalim, yung ating pananampalataya is not about failing. Hindi po ito kwentuhan na, humina pananampalataya, bahala ka na dyan sa buhay mo. Hindi po yun. No, faith is about continuing to trust God after the fall. Sino po yung magsasabi sa atin na hindi tayo sumablay? Diba? Sino yung magsasabi sa atin, nakora ako, perfecto, hindi ko na kailangan yung panalangin na yan.
Wala. No, dahil at the end of the day, may kanya-kanya pa rin tayong kahinaan. Again, faith is not about never failing. No, but it is about continuing to trust God after the fall. Hindi tayo perfect. Lagi natin itong naririnig, walang perpekto. At ito po ay totoo because faith is not about perfection. Hindi ito tungkol sa pagiging tunay na ganap natin. No, hindi tayo magiging perfect. But faith is about perseverance. Yung pananampalataya natin, ang mahalaga pong sinusukat at tinitingnan dito ay yung pagpapatuloy po natin. It is about pressing on that even when we fail, that even when we fall, we will rise again because God's grace lifts us up. No, sa kabila po ng pagkatisod natin, sa kabila ng pagbaksak natin, ang pananampalataya ay nagsasabing, makakabangon tayo uli. Hindi dahil mahusay tayo at marami tayong alam na Biblia, kundi dahil ang biyaya ng Diyos. Ito po yung pumupulot sa atin. Ito po yung nag-aangat sa atin. Tayo po madalas, nag-e-expect tayo ng kahusayan, ng kainaman sa mga kapatid na nakakasalamuhan natin. But God doesn't demand flawlessness. No, siguro, mataas yung expectations natin sa bawat isa. No, God doesn't demand flawlessness. Tayo nga po'y binabago. Ibig sabihin, palaging merong iibahin sa atin. No, kaya yun yung awit natin, from glory to glory, God is changing me. No po. Pero ang mahalaga pa rin, yung pong Diyos, na talagang tinitingnan natin pag bumabagsak tayo, He looks for the hearts that trust Him even when we stumble. Tinitingnan po ng Diyos yung puso natin. Diba? Pagka ba natalisod si Cora, nandun pa ba yung pagtitiwala sa Diyos na kakayanin bumangon? Diba? Hindi dahil pastoral staff si Cora, kundi dahil napakayaman ng biyaya ng Panginoon na mag-aangat sa tuwing tayo ay bumabagsak. Alam nyo, sa Bible, ginagawang halimbawa yung mga runner ng marathon. Diba? Pag tinignan natin, hindi naman patakaran sa marathon yung flawless, yung pagtakbo. Na walang sablay, walang mintes, hindi po yun yung kwentuhan ng marathon. Ang kwentuhan po ng marathon is to keep moving forward until the finish line. Yun pa rin yun, katulad po natin. Dadapa po tayo, manghihina tayo once in a while. Pero yung mahalaga, no, naaangat po tayo ng Panginoon dahil sa kabutihan niya. So pag tinignan natin itong mga pinag-uusapan natin, no, faith is about enduring. No, nananatili po tayo. No, nagpapatuloy po tayo. It is about pressing on kahit medyo mahirap yung kalagayan. No, faith is trusting God to carry us when we are weak. No. Yun yung kagandahan ng pag-amen. Na Lord, mahina po ako. No, kasi mararanasan natin na tayo inaalo ng Diyos. Mararanasan natin na tayo pinapasa ng Diyos. So ito po yung bigyang diin natin. Ano po? Makita po natin, Jesus prayed for Peter's faith not to fail. No, uulitin ko po ito kasi baka yun po yung nasa isip natin. No, hindi na tayo malalaglag pero ang panalangin po ng ating Panginoong Jesus, ang hindi malaglag ay yung ating pananampalataya. Baka po nalulungkot kayo, natitisod tayo. Bahagi po yun, pero ang pinapanalangin ng Panginoon, hindi malaglag yung ating pananampalataya. No, Jesus prayed for Peter's faith not to fail. Not that he would never stumble, but that he would keep going after the failure. Na po, failure doesn't mean the end of faith. No, pag sa tingin po natin, sablay na sablay, hindi pa the end yung buhay natin. Hindi pa the end yung pananampalataya natin. No, it simply means we are human and in need of grace. Tao pa din tayo. Hanggang ngayon, inaani natin yung biyaya ng Diyos. Failure humbles us dahil sa mga
kahinaan natin, na nagiging mas mapagpakumbaba tayo dahil hindi tayo superwoman, dahil hindi tayo superman. Failure strips away our pride. Hindi ako magaling. Kaya mananatili akong mapagpakumbaba kasi biyaya ng Diyos yung dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. And failure reminds us that we cannot stand on our own. Lagi po natin kailangan ng Diyos kasi pagka perfecto na tayo, pagka mahusay na tayo, pagka superwoman na tayo, pag magaling na tayo, baka sa likod ng isip natin, sabihin natin, hindi ko na kailangan ng Diyos, okay na ako eh. Pero itong kahinaan natin, ito yung mga kabiguan natin, yung mga daladala natin, ang palaging magpapaalala sa atin na kailangan lagi natin yung habag ng Diyos. So yun po yung number 1. Faith may stumble, but it is not finished. Hindi the end ang sablay. Yung pangalawa, no, restoration is always possible. Sa Tagalog, pwede tayong bumawi. No, restoration is always possible. Pwede tayong bumawi. Pagka binalikan natin yung verse na yon, no, Luke 22:32, sabi po doon, isang bahagi doon, and when you have turned back, no, and when you have turned back, hindi po sinabi na if, no, if you will turn back, hindi ganon. And when you have turned back, etong salitang to, etong ilang salita na to, nagpapakita ng katiyakan. No, tiyak na tiyak ng ating Panginoong Jesus na makakabalik si Pedro. No, hindi po to conditional. Yung if, hindi ganito. Sabi ng Panginoon, when you turn back, no, babalik po si Pedro. Manunumbalik, tatayo, magpapatuloy. No, Jesus is confident that Peter will turn back. Bakit po kaya ganon? No, dahil matapang si Pedro, hindi. Siguro may bearing din yung katapangan ni Pedro, yung karanasan niya. Pero ang malaking factor kung bakit si Pedro po ay nakabangon at nakabalik, dahil siya po'y pinapanalangin ng ating Panginoong Jesus. Na po, Jesus is confident that Peter will turn back. No, alam na alam po ni Jesus, ikakaila siya ni Pedro. No, pero alam na alam ng ating Panginoong Jesus na pagkatapos ng pagkakaila na yon, pagkatapos ng kabiguan na yon, doon sa baybaying dagat ng Galilee, manunumbalik po si Pedro. Now, Peter's restoration was guaranteed by Christ's intercession. No, ito yung isang malaking dahilan kung bakit nakakabangon tayo. No, dahil merong isang nananalangin. At yun po yung ating Panginoong Jesus. Tayo, nagre-request po tayo ng prayer request. Okay po yun. Nasa Bible din po yun. No, may mga pagkakataon kahit yung mga warriors natin, no, sumasablay din, humihina din. Pero meron tayong isang warrior. Meron tayong isang intercessor na kahit kailan, hindi mag-iit siya ng puting tualya dahil talunan na tayo. No, ito po yung ating Panginoong Jesus. Again, no, Peter's restoration was guaranteed by Christ's intercession. Wala pa rin po tayong pagmamalaki. No, Panginoong Jesus pa rin po yung dahilan ng pagpapatuloy natin. At kung sumablay man po tayo, God already has a plan to restore us because Jesus is still praying for us. Nakalagay po ito sa Bible, sa New Testament, sa Romans 8:34. Nakasulat po doon, who is he that condemns? Nakasundan nyo na lang po, nasa Romans po yun. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So sa New Testament, makikita natin, ano po, namatay ang ating Panginoong Jesus, nabuhay uli, at sa kanyang pagkabuhay, ang isa po sa ginagawa ng ating Panginoon ay manalangin po para sa atin, para hindi po tayo, hindi na makabangon. No po, para po tayo bumalik doon po sa ating laban. Nakasulat din po yun sa Hebrews 7:25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them.
No, makakaranas po tayo ng kagaanan sa kabila po ng mga karanasan natin ngayon ng kahirapan at kabiguan, dahil alam po natin, hindi lang po si Pastor Bu yung nananalangin sa atin. Hindi lang yung mga prayer warriors na gumigising ng madaling araw, no, nagmi-meeting sa gabi ang nananalangin sa atin. Ang nananalangin po sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. No, kaya lang ito yung medyo dilema natin. Ito yung minsan dahilan kung bakit ulik-ulik tayo hesitant tayo. Na pag sumasablay na tayo, minsan ayaw na nating pumunta sa church, ayaw na nating mag-ministry, ayaw na nating humawak ng mikropono, ayaw na nating magpatotoo kasi sa isip natin, hindi man ako karapat dapat, hindi nga ako okay So kayo na laang muna at ako'y hahabol na laang. Kasama nyo naman ako sa spirito. Parang momo lang. Huwag tayong ulik-ulik. Ano po? Huwag po nating pabayaan na yung damdamin. No, yung pagiging hesitant ay tumagal sa puso natin at sabihin natin, kayo na laang, kasama nyo naman ako sa spirito. Hindi po. Nakakabalik po tayo dahil po sa ating Panginoong Hesus. Hindi man tayo sa pakiramdam natin karapat-dapat, no, pero alam nyo kung iisipin nyo, sino ba yung mga tao na ginagamit ng Panginoon mightily? Pag binasa nyo po yung Bible, hindi naman yung mga perpektong tao ang ginamit ng ating Panginoong Hesus. No, God uses those with broken pasts. Kung titingnan nyo, ang ginagamit ng Diyos, yung mga taong nakaranas ng pagdurog, ng pagbasag ng Panginoon. Halimbawa, si Jonah. Diba, sino ba yung si Jonah? Sinabihan na nga ng Diyos, pumunta ka sa Nineveh. Ay paayaw-ayaw, kaayaw, ayun, nalunok tuloy ng malaking isda. No, pero hindi niya kayang harangin ang plano ng Diyos. No, kahit po nagkaganon yung kalagayan ni Jonah, sa pangangaral niya po sa Nineveh, yung pong buong community netong masasamang tao na to, nakakilala po sa Panginoon. No, pag tiningnan natin si Jonah, pag tiningnan natin si Pedro, si David, si Moses, maaalala natin yung sablay ng buhay nila No, bakit kaya? Because restoration is not about erasing the past. Hindi po nakakalimutan yung mga sala. Palaging naandoon po yon. But restoration, no, although it is not about erasing the past, no, it is about making good at it. Mula doon sa pangit na dinaanan natin, mula doon sa kabiguan natin, dumadampot po tayo ng munting aral. Mga gintong aral na nagsasabi sa atin, na nagsasabi sa akin na, Lord, pagbawi ko sa tulong nyo, ito po yung makikita nyo. Hindi po yung tinig ng pagmamalaki, kundi tinig ng pagtanggap na ang Panginoon ay may gagawing miracle sa buhay natin. Si David, makikita natin, matapos na si David magkasala, alam nyo, naisulat po yung Psalm 51. Pagka babalikan nyo po yung Psalm 51, napakaganda po netong awit na to. At ito, nagiging kanta natin dito, ito nakalagay doon sa verses 10 hanggang 12. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take away your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Sa napakaraming pagkakataon, ito po'y bahagi ng mga verses na inspirasyon natin hanggang sa kasalukuyan. Lalayo pa po ba tayo? Pag tiningnan po natin si Kamandag, hindi ko po palaging mabubura si Kamandag pagka naglilitanya ako ng mga Bible heroes, kahit wala naman po sa Bible yung pangalan ni Kamandag. No, pero malaking inspirasyon po sa akin, sa ating lahat, yung kwento ng buhay ni Kuya Boy. Hindi naman po nabubura sa isip natin yung karanasan ni Kuya Boy. Yung mga peklat na maaaring naiwan.
doon sa mga mapapangit na karanasan na yon. No, the scars may remain, maaring manatiling andoon yung peklat, nagpapaalala ng pangit ng karanasan. Pero etong mga peklat na to, etong mga scars na to, they become reminders of God's mercy. Diba? They become reminders of God's mercy. Hindi na natiling kamandag si Kuya Boy. Diba? Kung gaano siguro kabilasik yung kamandag, hindi ko ma-imagine. Pero si Kuya Boy ay isa sa pinakamaamong pastor na nakilala ko pagkatapos nung 40 taong naging Kristiyano ako. No, si Kuya Boy ay naging malaking bahagi ng spiritual journey ng marami po sa atin. God doesn't pretend. No, God doesn't pretend that our mistakes never happened. No, laging malinaw yung mga nangyari sa buhay natin, yung mga mapapait na karanasan. But they also become reminders or crown for God's glory. No, pag pinag-uusapan natin itong mga Bible heroes na to, babalikan natin yung sablay nila eh. Pero doon sa kasablayan nila, pinamalas ng Diyos, no, yung kanyang matinding biyaya. Yung malalim na bahagi ng buhay natin. Nung nandun tayo sa madilim na bahagi ng buhay natin, maring si Kuya Boy nakaranas ng kapaitan. Ano po, lagi kong naaalala, sabi nung nanay niya, mas okay pa na si Bensito na lang ang nawala kaysa yung kapatid niya. Hindi ko po maisip kung ano yung sugat yung iwan sa akin pagka narinig ko yung nanay ko na nagsalita ng ganito. No po, pero si Kuya Boy, nakita po natin na ginabayan ng Diyos, inakay, no, iniangat, no, upang magamit ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan bilang isang mabuting patotoo. No, restoration means God takes what was broken. No, restoration means God takes what was broken and uses it for His glory. Pag tinuloy po natin yung kwento ni Pedro, no, pagkatapos niyang manumbalik, no, doon po sa araw ng Pentecost, sa aklat ng mga gawa, makikita po natin, no, nangaral po si Pedro at sa araw na yun, 3,000 ang naborn again. Diba? Maaaring isa sa mga binitbit ni Pedro ay yung mapapait na karanasan at kung paano siya inaangat ng ating Diyos. Na po, alam nyo, merong isang babae na meron naman po siyang magandang hanap buhay, mabuting pamilya, mga kaibigan. Pero dumating yung pagkakataon, nahulog po siya sa bisyo, naging adik po yung babae. So doon po sa pagiging adik po niya, nawala po yung kanyang trabaho, nawala po yung kanyang mga kaibigan at halos kahit yung kanyang pag-asa mawala na rin. Hanggang isang araw, personal po niyang nakatagpo ang Panginoon. No, alam niya sa kanyang pagkatagpo sa Panginoon, naranasan niya yung kalayaan sa bisyo. Naranasan po niya yung malalim na pagmamahal ng Diyos sa kanya. So, pagkatapos po ng encounter ng babaeng ito sa Panginoon, no, alam niyo yung naging trabaho niya, no po, nagtrabaho po siya sa recovery center, no, bilang counselor. No, at yung mga tao na nakakaranas ng kaparehong pagkaalipin sa droga, no, ay kumuhugot ng inspirasyon sa karanasan ng babae na to. No, her past did not qualify her for the job. No, but her past equipped her for a more meaningful journey. Nasangkapan po itong babae na to, marami pong mga adik yung nakalaya. No, siyempre, at the end of the day, kapangyarihan pa rin ng ating Panginoon. Yung mga struggles natin, yung mga kabiguan, maaaring yung mga kahihiyan. No, ito po yung maaaring magturo sa atin. No, nung kahabagan sa mga tao sa paligid natin, ito po yung magtuturo sa atin kung paano po sila ilalapit sa ating Diyos. No po, God's grace transforms brokenness into testimony. Pagka tiningnan niyo po yung kasunod na slide, lagi pong ginagamit itong illustration na to. No, ang mga Hapon,
Magaling po silang kumumpune ng mga basag na kagamitan. No, kahit po yung mga magagandang vase na pag nabasag, ang ginagamit po nilang pandikit ay ginto. So mas mainam yung na-repair, no, yung binuong muli na vase pag kinumpara natin doon sa mga naunang kalagayan nito. No matter how far someone has fallen, no, kahit sa tingin natin, ang tindi naman nitong kapatid na to, kakaasar na. No, ang tagal tumayo. No matter how far someone has fallen, Christ's prayer and power make restoration possible. No, wag tayong gumave up sa mga kapatid natin. Hindi nga tayo sinukuan ng Diyos eh. No, kung paano hindi tayo sinukuan ng Diyos, panalangin natin na wag din tayong sumuko sa mga kapatid natin. Kahit piko na tayo sa kanila. Amen ka dyan. Sabi ni Andrew. No. So yun po yung number 1. Faith may stumble but it is not finished. Sa Tagalog, hindi the end ang sablay. Pangalawa, restoration is always possible. Sa Tagalog, pwede tayong bumawi. Pangatlo, restored people strengthen others. No, restored people strengthens others. Sa Tagalog, push natin yung iba. No, push natin yung iba. No, pagdating po ni, 'di ba, tinatwanan ni Pedro si Jesus. Alam nyo, pagtilaok ng manok, no, tinitigan ni Jesus si Pedro. No, ewan ko kung ano yung dala ng titig na yun, pero pagkasiguro ako yun, mapapahagulgul ako ng todo. At yun yung karanasan ni Pedro. Nang titigan po siya ng ating Panginoon, pagkatapos na tumilaok ng manok, ng tandang, Peter wept bitterly. Diba ramdam na ramdam ni Pedro yung kabiguan. Durog na durog po si Pedro nung pagkakataon na yon. Pero hindi doon natapos yung buhay ni Pedro. Natuloy yung pagpapako sa ating Panginoong Jesus, namatay. Nag-resurrect. Si Pedro, kasama nung ilang alagad, bumalik sa dagat. Nanghuli uli ng isda. Pero hindi pa tapos sa kanya, Diyos. Doon po sa baybaying dagat ng Galilee, nagpakita po uli ang Panginoong Jesus sa kanila. At si Pedro ay isa sa tinanong ng Panginoong Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Ay, opo. Inulit na naman, Pedro, mahal mo ba ako? Opo nga. Pedro, mahal mo ba ako? Abay, sinabing opo nga. Tatlong paulit-ulit na tanong. The same tanong. Pero alam niyo po ba, pagkakasabi po noon at the end of these questions, no, laging sinasabi ng Panginoong Jesus, feed my lamb. Feed my lamb. Meron pong isang Bible scholar na nagsabi, yung tatlong tanong na yon, mahal mo ba ako? No, paulit-ulit ang tanong, hindi para hiyain si Pedro, para ibalik yung kapaitan ng pangyayari na yon. Paulit-ulit yung tanong, sabi ng Bible scholar na to, no, para po maranasan ni Pedro yung healing. No, grace, match, failure, biyaya, katapat yung kabiguan. No, para po maranasan ni Pedro, love covered denial. Yung pag-ibig tumatakip sa kabiguan. Hindi po sinermonan ni Jesus si Pedro. Hindi niya binalik, ikaw talaga, sabi mo, ganto, yung pala, ganto. Jesus didn't lecture Peter about his weakness. He invited him back into relationship. Walang tanong, na wala nang ungkatan ng sugat, na wala nang dutdutan ng sugat, but Jesus invited Peter back into a relationship. Bawat tanong po na mahal mo ba ako, tinatanggal po nito yung guilt, yung kapaitan sa puso ni Pedro. Binabalik po ng Panginoong Jesus yung alab ng pagmamahal, no, sa kanyang tagapagligtas. So, ano yung makikita natin dito? Restoration is always relational. No, nire-restore tayo ng Panginoon upang tayo mismo manumbalik doon sa ating ugnayan sa Kanya. Ang gusto po ng Panginoon, laging malapit yung ugnayan natin sa Kanya. And Jesus doesn't just fix us. Hindi lang tayo
ginagawang maayos ng Diyos. Katulad ng isang flower vase na yon, hindi lang yun yung intention ng Panginoon sa atin, buuin lang tayo. He draws us closer to Him. Ang gusto ng Panginoon, mas maging malapit yung ugnayan natin sa Kanya. Alam nyo, etong si Pedro na dati, ang yabang. Sadyang mayabang ang katangian niya. Padalos-dalos, astig. No po, pero pagkatapos ng karanasan na yon, naging mahabagin po siya. Nagkaroon po ng kumbabaan. No, he could no longer boast on his own strength. Alam na niya ngayon yung kalagayan ng isang durog na sisidlan. No, at alam po niya na itong mga durog na sisidlan na to, gagamitin siya para mabuo uli yung mga durog na taong makakasalamuhan niya. No, siguro kung etong si Pedro, nangyari to ngayon, sa mga leaders na uso sa atin ngayon, no, sa tingin ko, tsugi agad si Pedro. No, nararanasan po namin yon, isang sala. Mapapaiyak ka sa gabi, tsugi ka agad, hindi ka patutulugin ng karanasan na yon. No, pero alam niyo po, by human standards, it should disqualify Peter from the leadership. But Jesus did not cast him aside. Instead, He entrusted him with a mission. Hindi po tsugi si Pedro. Sa totoo nga po, binigyan pa nga siya ng mas matinding assignment. Sabi ng Panginoong Jesus, feed my sheep. No. Alam niyo, etong sagot ng Panginoon, feed my sheep, feed my lamb. Hindi lang ito yung words of comfort. No, but it is a call to shepherds God's people. No, kung tayo po'y nakaranas ng kabiguan at tayo nanumbalik, hindi lang tayo masaya dahil tayo nanumbalik, mahalagang makita natin na ito po'y panawagan sa atin. No, mag-minister tayo sa mga taong nakakaranas ng pagkadurog. When God restores us, He moves us forward into a greater responsibility. Mayroon po tayong gagawin. May plano pa po ang Diyos sa buhay natin. Our scars become tool to strengthen others. Yung mga mali natin, yung kahinaan natin, pagbangon natin, nagsisilbing inspirasyon. Bakit si Kuya Boy? 'Di ba? Bakit si David? Bakit si Jonah? Bakit si Pedro? So, ganun din po tayo. Na po, when you have turned back, ito ulit ang sabi ng Panginoong Jesus, when you have turned back, strengthen your brothers. Yung biyayang tinanggap ni Pedro ay biyayang ibabahagi niya sa iba. O ito, bilang conclusion na po. No, conclusion na po tayo. Our scars can become sources of strength for the community of faith. Hindi po nahiya si Kuya Boy na ibahagi po yung kanyang mapapait na karanasan. At ito, alam po natin, nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. So ano po yung hamon sa atin? Maaring may mga nakatago tayong peklat, na maaring meron tayong mga kabiguan o kapaitan na sinisikreto natin hanggang ngayon dahil nahihiya tayo. Baka isipin ni Cora, ganun lang pala ako. But don't hide your story of restoration. Bakit? No, wag nating itago dahil ito po'y gagamitin ng Diyos para po iangat yung mga taong nakakaranas po ng kabiguan sa ngayon. So bago po ako magwakas, gusto ko pong manalangin para sa ating lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y namamangha doon sa kabutihan nyo. Kay Pedro, sa mga maraming Bible characters. Nagpapakita lang sa amin, Panginoon, na yung kahabagan nyo, walang ending. No, yung pagmamahal nyo, walang pinipili, Panginoon. At kung matagpuan nyo kami, Panginoon, sa mahirap na kalagayan, no, kung makita nyo kami ngayon na nahihirapan, nalulunod, no, nagda-doubt, parang sa tingin namin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Ang dalangin po namin, Santong Espiritu, maging sariwa po sa amin palagi yung pag-ibig nyo. Na kung paanong iniahon nyo yung mga heroes of faith, manampalataya kami, Panginoon, nagagawin nyo din po yun sa amin. Panginoon,
Huwag niyo pong ipahintulot na maging permit namin yung kabutihang loob niyo. Bagkus yung kabutihang loob niyo sa amin, Panginoon, ay maging dahilan para ganap na isuko namin sa inyo yung lahat na hinahawakan namin. Maraming salamat po, Panginoon. At ang dalangin ko po, Panginoon, kung paanong hinipo niyo yung puso ng marami sa amin. Wala po kayong iiwan ni isang kaluluwa na uuwing sugatan, Panginoon, kundi maranasan yung kabutihan niyo bilang tagapagligtas, bilang kaibigan namin, Panginoon, at higit sa lahat bilang tatay po namin. Salamat po, Banal na Espiritu, sa kapangyarihan niyo. Ito po yung panalangin namin sa inyo, Ama, sa pangalan po ni Jesus.